Mainit na ang ating grill pan. Lagay na natin ang ating toasty. Yung toasty na to is super simple lang. Cheese and margarine. Tapos, ang ating pancit canton. Yan. Hot and spicy and chili mansi flavor. So, ayan. Oras natin is 1:02 na ng tanghali. Good afternoon. Kamusta? So, akala ko good morning pa. Tanghali na pala. Alauna na. And wala pa kaming almusal. Wala pa kaming pananghalian. So, gumagawa ako ngayon ng aming brunch. Ito, may itlog, nilagang itlog. Tapos, yung pinakita ko sa inyo na toasty. Tapos, pancit canton. Ito yung aming brunch ni Mr. After nito, ay mag-grocery kami. May pancit canton is, luto na. Yan. Tapos, ang ating toasty is malapit na din. Ano kaya ang lasa nito? Hot and spicy and chili mansi flavor. Ito na lang kasi yung flavor na natira. And ayoko naman na magdalawang kaldero. So, hinalo ko na silang dalawa. Ay, pwede rin naman pala yung noodles. Kasi same lang naman sila. So, yung flavor na lang sana yung iniba ko. Ay, nako. Hindi ko naisip. Hindi gumagana ang ating utak. Wala pa kasing kain. So, na-mix ko na siya ng maayos. Tapos, ang ating toasty, sa tingin ko, luto na din siya. Yan, okay na siya. Nag-melt na yung cheese. Ayan, nag-melt na yung cheese. Ayan. So, tig-iisa kaming toasty, tig-iisang itlog, and pancit canton. Hati kami. Ayan. Tapos, ilagay natin sa ibabaw ng pancit canton. Tapos, lagyan lang natin ng konting salt. Yan, konti lang. Hindi naman yan mahilig sa maalat si Mr. Nagawa din pala ako ng fresh juice, carrots, and apple to. Sa akin, ininom ko na. So, ito na lang kay Mr. Bigay ko na to sa kanya. Kain tayo! This way, the video blocks are stored, and the most efficient way for the editor to access them, meaning we can have smooth videos in flame, so you can see what the process would be like. So, here's me recording a little bit of footage on the camera of the machine and the storage array. I'll then take the tape out and pop this in the DV cam tape. You're probably wondering what this system costs. Well, I managed to find pricing for an Octane system, with the flame license, storage array, etc. Okay, if you just wanted the Octane without the video I/O board and frame licenses and fiber channel, etc., that would have come to a much more reasonable $30,000, which is just above $50,000 today, or £37,000. So you know that's rising price plus shipping. Jumbo!
blomkål. Tagaskan. Talong kado. Ada madis. Give me. Orange, orange. Fresh orange juice. Carol cap. Under. Oh ja, Odpowiadałam. Milk. Ja. Milk. Ik had het irritant hier, dat is gewoon overdragen. Andito na kami ngayon sa supermarket and ako yung taga-kuha. Si Mr. naman yung taga-scan. Here. Yun yung aming banding. Mag-grocery together. Basilico? Ne.
Spelkort. Sarap. Sådär. Ja, deze toch? Waar is de extra velge? Ja, deze. Wil je die lekker? Ja, je moet dat toch? De extra velge. Let's start para matapos tayo agad, hindi hahaba ang aking video. So, unang katanungan galing kay Cons Caligua or Caligia. Sabi niya, hi sis, tanong ko lang po, ilang taon ka na po at si Mr. always watching your vlog. So, maraming salamat sa panonood. And kung ilang taon ako ay 33 years old and si Mr. is 43 years old. Sana hindi siya mainis na sinabi ko yung edad niya. So, next na tanong galing kay Cher Dayan. Sabi niya, hi ate, umaaral po ako ng Dutch ngayon. May tips ka po kung paano mo natutunan? Paano ba? Talagang kailangan mag-aral ng mabuti or study hard talaga. And sabi nila, manood ka ng mga programa na pambata, Dutch programa na pambata, yun yung panoorin mo. Tapos, kapag may mga ganito kayo, like newspaper or mga, ito mga promo sa supermarket, sabi nung teacher namin na, ayun, magbasa-basa daw para mabilis matuto. Tapos, ano ba, makikipag-usap ng mga Dutch na tao para, mabilis tayong matuto. Tapos, kung maaari, mag-try kayo ng mister mo na mag-Dutch palagi sa bahay. Hindi mag-English. So, yun lang, based in my experience. And, actually, 5 years na ako dito, but hindi pa rin ako ganon galing pronounce, mali-mali pa rin yung grammar ko. But, naiintindihan ko na sila. As in, kapag manood ako ng Dutch na movie, maiintindihan ko na Dutch programa, walang problema. Maiintindihan ko na, but ang problema lang sa akin, minsan kapag nagsasalita ako, mali-mali yung aking grammar. So, kailangan pa rin mag-aral. But, it's going good. And alam kong kayang-kaya mo yan dahil tayong mga Pilipino, mabilis tayong matutong salita ng mga ibang lingwahe. So, maraming salamat. Next na tanong galing kay Corazon Stites. Sabi niya, I am new subscriber and I enjoy watching your videos. How did your hubby like biting those sugar cane? Maraming salamat sa pag-subscribe ng aking channel and sa panonood. Nagustuhan niya yung tubo dahil matamis nga. Sabi niya masarap. Not bad. So, next na tanong galing kay Heidi Dalaget. Sabi niya, Hi Cecil, ask ko lang, magkakilala ba kayo ni Jerlyn? Vlogger din siya sa Holland, taga Negros Oriental din siya. God bless you and your hubby. Maraming salamat. You mean sa Poland. Ako dito sa Holland.
and si Jerlyn sa Poland. Hindi ko siya kilala in person, but nanonood din ako ng vlog niya. Dahil, yun nga, magka-probinsya kami, Negros Oriental. So, nakakatuwa. But Poland, hindi rin siya ganun kalayo dito sa amin dahil Poland is part of Europe also. So, maybe someday makapunta din tayo ng Poland. So, maraming salamat sa tanong. So, next na tanong galing naman kay Leo Mar. I'm here also in Netherlands. Pagkasal po ba kayo ng husband nyo dito sa Netherlands? Tapos pag uwi nyo sa Pinas, need po ba mag-apply ng visa ang husband sa Philippine Embassy? Thank you po. Gusto ko lang sabihin na hindi ako expert about yung mga ganito. But based lang sa alam ko, kapag magbakasyon kayo papuntang Pilipinas, tapos walang, hindi siya lalampas ng isang buwan, hindi kailangan ata ng visa. So, free visa siya. Pag nasa mga, ewan ko, basta hindi lalampas sa isang buwan. Kapag lalampas na ng isang buwan, kailangan na mag-apply ng visa. So, yun yung alam ko. Maraming salamat sa tanong. Next na tanong galing kay Call Me An. At Call Me An. Sabi niya, I am also in a LDR with a Dutchman. Would you mind sharing helpful tips on how long does it take to process the requirements? Hope to hear from you soon. Thank you. So, maraming salamat din. And, again, hindi din ako dito expert, but base lang sa na-experience ko din nung nag-apply kami is mabilis lang yung proseso sa pag-apply ng so, you mean ba yung sa long stay visa, yung MVV visa or spouse visa or tourist? About sa tourist, wala talaga akong idea dahil hindi ko siya na-experience na mag-tourist. Ako kaagad, spouse visa or long stay visa or MVV visa. And based in my experience, mabilis lang siya kapag meron ka sa lahat ng mga requirements nila. Ako natagalan ako sa passport dahil wala akong mga ID dati. And plus, doon ako natagalan sa basic Dutch exam dahil isa yon sa requirement kapag mag-apply tayo ng long stay visa or MVV or spouse visa ba yun. So, isa yon sa requirements and inabot din ako ng halos isang taon din. Isang taon din dahil bumagsak ako ng 2 beses sa speaking and pangatlo na ipasa ko. And hindi siya ganun kabilis dahil mag-sit ka muna ng appointment. Tapos after 1 month, malalaman mo yung result. Siyempre, pagkatapos ng malaman mo na nabagsak ako, ay aral-aral muna ako. Review muna. Tapos, after naman 1 month, sit na naman ako ng appointment. So, depende kung maipasa mo kaagad yung requirements ng basic exam. So, makakapag-apply ka ng mabilis. And how long it takes kapag, halimbawa, lahat na ng mga requirements natin na ipasa na natin sa immigration ba yun? Or IND dito sa Netherlands man kaha? Or pwede man ata din sa Pilipinas. Hindi lang ako sure. But yung sa amin ni si Mr. yung nag-apply dito. So, kung how long it takes na malaman mo yung result kung na-deny ka ba or hindi is, yung sa amin, malapit din 3 months. But yung iba, 1 month lang, yung iba 2 months lang. So, yun lang ang aking masagot sa tanong mo. Maraming salamat. Next na tanong galing kay Biani Morena. Hello, ask ko lang, sabi mo kasi may Dutch passport ka na. So, meaning kung uuwi ka ng Philippines, Dutch passport na. So, yes, kung uwi ako ng Pilipinas, Dutch passport na yung gamit ko. And dahil, Dutch citizen na rin kasi ako and plano ko pang dual citizen. But, marami pa kasi siyang asikasuhin na mga papel-papel. So,
siguro in the future. Next na tanong galing kay Ababa Marion. Sabi niya, Bisaya ka po ba? Yes. Obvious ba? Yes, I am Bisaya. Taga Negros Oriental. Maraming salamat. So, next na tanong galing kay Lisa. Sabi niya, Hi, nag-aral ka ba online ng Dutch language? Spouse visa ba in-apply mo? At ano mga requirements? Ito na nga. So, sa basic exam, hindi ako nakapag-aral dahil ang alam ko na pwede ako mag-aral is doon lang sa Manila and taga Negros ako. So, sobrang mahirap. Kailangan kong magrenta doon sa Manila. Tapos, pagkain pa, super gasto. So, sabi ko, na lang, self-study na lang ako. So, nanonood ako ng mga examples sa YouTube, sa mga website. So, yun yung ginawa ko. But, about naman sa spouse visa, kung ano-ano yung mga requirements, pasensya na hindi ko na talaga isa-isa, hindi ko na maalala yung exact talaga. So, hindi ko siya masagot. Nakalimutan ko na rin yung iba. So, check nyo lang yung ind.nl or ind.nl. Parang nandoon yung mga requirements. So, or tumawag sa embassy, Dutch embassy, para talaga sure sa mga requirements. So, yan lang. Maraming salamat, Lisa, and good luck. Next na tanong galing kay Junalyn Samiliano. So, sabi niya, tanong ko lang po, wala bang naunang asawa si mister mo? So, marami nitong nagtatanong kung wala bang naunang, hindi ba divorce si mister, wala bang naunang asawa, wala bang anak sa iba. So, ako yung unang asawa ni mister, hindi siya divorce, and wala din siyang anak sa iba. So, maraming salamat sa mga nagtatanong. Sana maliwanagan na kayo. So, last na tanong galing kay Alani Archival. Hello day, ask lang ko, giunsa nimo pagkabalo sa language imo hobby? Nag-school ka diha or nag-cut on ra ka niya? So, giunsa na ko pagkabalo. So, pagdating ko dito kaagad, natakot si mister na baka after 3 years, hindi ko maipasa yung Dutch Atway exam or integration exam. So, pinag-aral niya kaagad ako the next month pagkadating ko dito. And after 8 months or 9 months, nag-take ako ng exam 8 na ipasa ko siya kaagad. So, nag-aral ako dito ng Dutch school. And sa tingin ko, after 3 years, kahit hindi ka mag-aral, papasa ka. Kung nalaman ko lang dati na ganon yung nangyari, sana hindi na lang ako nag-aral dahil mahal yung bayad sa pag-aaral ng language school, Dutch language school. So, yung iba dito, meron akong nakilala, hindi naman sila nag-aral sa school, but nakapasa din sila. Kasi meron ka pa namang 3 years para mag-aral. And kapag manonood ka lagi ng mga programa, yun nga, sa mga pambata na Dutch programa, mahilig ka magbasa-basa ng mga Dutch newspaper, tapos mahilig ka makikipag-usap sa mga family ng asawa mo, kaibigan ng asawa mo, na mga Dutch din. So, mabilis kang matuto, plus kung the-Dutch kayo ng iyong partner. So, yeah, yun yung aking, yun lang sa tingin ko na okay. So, good luck din sa pag-aaral mo ng Dutch language. Kaya yan, mabilis lang yan. So, dito ko na lang siguro i-end ang aking vlog. And maraming salamat sa panonood nyo, and see you in my next vlog.